Shalom everyone! Welcome sa ating nightly series, Sidlak sa Kamotoran. Ito po si Brother June Iyana from Studying Ministry. Live ang ating programa ngayon via Facebook streaming. Punta po tayo sa ating kalendaryo. Nasa 11th day of the 9th month, the month of Kislev. Third day of the week of the year 5865 at ito ay nahati sa 119 Jubilee Week 4 and Year 6. May katumbas na pizza sa Gregorian na kalendaryo mula sunset ng Sunday, December 4 hanggang sunset ng Monday, December 5 taong 2022. So welcome once again sa ating nightly series, Sidlak sa Kamotoran. Ating pag-usapan, the 7 Seal Medici, Part 2, Second Seal. Ang pangalawang silyo sa Book of Revelation. So happy viewing. Kasama natin ngayon Sister Risa sa ating mga offline viewers sa ang dako man sa mundo at sa ating pamilya sa Studying Ministry. Naging kaparte, kabahagi po ng ating media series. So, para po sa inyong mga katanungan, just comment, lalo na patungkol sa kalendaryo, ang Biblical Sabbath base po sa appointed time or season. So just comment or notify us kung gusto po nyo ng mas malinaw, detalyado patungkol po sa paggamit ng kalendaryo, biblical calendar, just notify us. So ating pag-usapan ngayon ang pangalawang silyo sa Book of Revelation. Napakaganda na series na kung saan ating malaman ang mga pasunod-sunod na mga pangyayari sa ating hinaharap. So bago po tayo magpatuloy, ating balikan ang time of the end. Ito po ay nahati sa apat na mga major event. Ang tinatawag natin na beginning of sorrows, Matthew chapter 24 verse 8. At yan po ay minarkahan sa ating presente na kapanahonan, yung mga current events ngayon, kung saan ating maririnig at makikita sa mga balita sa loob at sa labas ng ating bansa. Ito ay nagpatotoo sa mga propesiya sa Biblia. So ito po yung tinatawag ni Apostol Matthew, the beginning of sorrows, ang simula ng kapighatian, wars, rumors of wars, famines, pestilences, and earthquakes. At ang kasunod ng Matthew chapter 24 verses 14 and 15, and this gospel of the kingdom shall be preached into the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yan po ay may kinalaman sa three angels' messages in the book of Revelation chapter 14 verses 6 through 12, and the abomination that's spoken by prophet Daniel, Matthew chapter 24 verse 15. Yan po ay patungkol sa kaganapan sa Revelation chapter 13 and Revelation 14, worshiping of the beast and his image and receiving the mark of the beast. At pagkatapos ay ang Matthew chapter 24 verse 21, the Great Tribulation, na may kinalaman sa seventh last plague, Revelation chapter 16. Ito din yung tinatawag ni King Prophet Daniel in the book of chapter 12 verse 1, the troublous times such as never was. At pagkatapos, ang kasunod ay ang Matthew chapter 24 verse 30, the second coming. So yan po ang pasunod-sunod na mga sequence of events mula ngayon hanggang sa katapusan ng ating mundo. So, ika nga, sa ayaw natin at sa gusto, talagang mayroon pong katapusan ang lahat. At ayon nga sa mga disipulo, nang sila po ay nagtanong sa ating Mesaya, what shall be the sign of his all these things? What is the sign of the end of the world? So yan po mga kapatid ang tanong, yung sumisintro yung tanong ng mga disipulo nang sila po andon sa Mount of Olives. So yan po ang chapter 24 sa Book of Matthew. At yan po ay minarkahan sa mga balita. Yung mga kaganapan yan, rumors of wars and wars ongoing. Bago lang, hindi natin na update pala yung natin, yung strike na ginawa ng Israeli sa Israel sa Gaza. Yung mga paghahanda, yung Estados Unidos ngayon nagdi-display naman sa kanilang mga advanced technology, mga
kagamitang pandirigma. So ito po mga kapatid ay nagpapahiwatig sa atin na talagang ang nakasulat sa Biblia, nations against nation, ito po ay mangyayari sa ating hinarap at yan po ay pinigilan muna sa ating Elohim. Ayon sa Book of Revelation chapter 7, basahin saglitan natin bago po tayo magpatuloy ating buksan ang ating Biblia sa Book of Revelation chapter 7. Revelation chapter 7 sa talatang 3, ganito po ang sinabi ni Apostol John. Saying, heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their foreheads. So ito po mga kapatid, bago po mangyari yung tinatawag natin troublous times as never was, kailangan munang matapos ang tinatawag nating silyo sa kaniyang bayan, sa kaniyang mga tao. So yan po ang kaganapan at ang presente nating kapanahonan ngayon, ito po ay nagpaalala sa atin for the needful preparation. So patuloy po tayo. Happy viewing, kasama natin ngayon Sister Flor. The 7 seals of the book of Revelation. So ang overview po natin mga kapatid, ito po ay ang mga kaganapan, the 7 seals in the end of time application. So yung pag-usapan natin ay yung application sa panahon ng katapusan. Cover the time, ito po ay magsimula from the beginning of the final loud cry to the second coming of Yahushua. So ito po yung final event sa Revelation chapter 14. Yung pag-actual na talaga yung pangyayari. Kasi yung mensahe ngayon ng 3 angels message, ito po ay preliminary kasi hindi pa nga nangyari. Pero pagdating na kung saan yung propesya ay magaganap, so yan po ang umpisa. The power of the laterin, yung tinatawag natin na yung katotohanan na magdala po sa buong sanlibutan. Ang bawat isa ay kailangang mamili between the mark of Elohim and the mark of the beast. So ito po yung pag-usapan natin at kagabi ating napag-usapan ang patungkol sa first seal. So bago po tayo magpatuloy, saglitan natin kung ano ba yung silyo. Yung silyo galing po iyan sa Griego na salita na spragis, na ibig sabihin, ito po ay galing sa salitang G5420, 5420, signeth as a fencing in or protecting from misappropriation. So yan po yung strong concordance ng salitang seal. By the implication, the stamp impressed as a mark of privacy or genuineness. Ano ba yung simpleng illustration? Ganito lang po mga kapatid. Yung sa glass bottle, para hindi po siya matapon, kailangan po ng silyo, yung cover doon. So yun po ang simpleng illustration na ating maunawaan po yung salitang silyo na nabanggit po dyan sa Book of Revelation. Yung series ng 7 seals na ating pag-uusapan, ito po ay patungkol sa tinatawag nating sealing process sa bayan ng Elohim at yung mga tinatawag natin na wicked people, the righteous, the mark of perfection and the mark of imperfection. So yan, ito po yung overview ng ating pag-uusapan na silyo sa Book of Revelation chapter 6. Ulitin natin, yung silyo, ito po yung tinatawag natin na mark of perfection, na kung saan yung tao na carnal mind, kung siya po ay pipili sa marka ng Elohim, tayo po ay makaabot sa tinatawag natin the mind of the Son, yung tinatawag nating perfect obedience, na hindi na tayo pipili sa gawain ng ating laman, escaping from the corruption of the world. So yan po mga kapatid ang tinatawag natin mark of perfection. Sa kabilang dako naman, yung iba, yung pangalawang silyo, the mark of the beast, the mark of imperfection, yan po ay marka na kung saan
magdala sa tinatawag nating state of mind na kagaya sa panahon ni Noah na kung saan yung kaisipan is evil continually. The wicked shall be wicked still, the righteous shall be righteous still. So yan po ang tinatawag nating sealing process, the mark of imperfection, the mark of perfection and the mark of imperfection. The mark of perfection, yan po ang tinatawag natin the mark of deliverance, and the mark of imperfection, that is the mark of destruction. So yan po ang dalawang silyo na kung saan ito po yung naglalarawan sa kaganapan sa Book of Revelation in time application. Mayroon po itong mga tinatawag natong shadow o yung tinatawag natin na antitype. Yung type and antitype. So, yung tipo nito, kasi sa bawat henerasyon, mayroon po yung tinatawag na sealing process. Lahat ng mga servant of Elohim, yan po ay mayroong tinatawag na sealing process. Yung proseso sa early rain at latter rain. Pero yung pag-usapan natin ay yung kaganapan sa tinatawag nating time of the end. Dito po sa ating kapanahonan, at ito po yung pag-usapan natin, the sealing process or the seven seals in the book of Revelation chapter 6. So what is the seal? Ayon po sa sulat ni Propeta Isaiah, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Kumbaga, yung kautusan ng Elohim, ito po yung magiging silyo na kung tayo po ay makasunod nito, wala pong tinatawag nating kapahamakan, restriction, kagaya ng ating mababasa sa Book of Exodus. Buksan nga natin yung Book of Exodus chapter 15. Chapter 15 sa Book of Exodus. Please open your Bible. Mayroon kayong Biblia, buksan nga na, basahin natin sa chapter 15 sa talatang 26. Ganito po ang sinabi, nakasulat. And he said, if thou wilt diligent hearken to the voice of Yahuwah Elohim, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am Yahuwah that healeth thee. So ano po yung pinupunto natin dito, mga kapatid? Ibig sabihin na pag tayo po, yung kautusan ng Elohim, ito po yung tinatawag natin bakod, fencing. Ito po yung tinatawag natin na yung pagsunod sa kanyang kautusan. Ito po yung tinatawag natin na bakod para hindi po tayo malagay sa tinatawag na kapahamakan. Pag tayo po ay lumabas po sa kanyang bakod, tumalikod sa kanyang kautusan, then yung tinatawag the curse, yung tunglo, yung resulta ng ating kasalanan ay ating aanihin. At pag di tayo tatalikod sa kasalanan, at yan po ay magdala sa atin ng tinatawag natin na kamatayan. For the wages of sin is death, and sin is the transgression of the law of Yahuwah. So ganun lang po, mga kapatid, ang simpleng salaysay sa tinatawag nating silyo. Yan po ay patungkol sa kanyang kautusan, ang kanang pagsunod sa kanyang kautusan. Since wala po tayong kakayahan na sumunod sapagkat the law is spiritual in nature and we are carnal in mind, and carnal mind is enmity against the law of Yahuwah, so mayroon tinatawag nating sealing process. Mayroong proseso. Ito po yung tinalakay natin. Para po tayo makasunod, mga kapatid, kailangan nating pumayag. Kasi nga carnal yung mind. Yung ating isipan ay ang gusto nito, mga kapatid, is contrary to the law. Yung lust of the flesh, yung ating sariling kagustuhan. Yung sa first commandment, thou shalt have no other Elohim, ibig sabihin wala po tayong ibang sundin kundi yung ating Elohim na siyang gumawa sa langit at saka sa lupa. Pero ang realidad, ang sinusunod natin ay ating sarili. So ating ginawa yung ating sarili na Elohim. Yung kung sino po yung ating sinunod, ang sinunod natin ang ating sarili, so tayo po ay nakalabag sa kanyang first commandment, thou shalt have no other Elohim.
Kaya nga ang salita ng panalangin ng anak, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Wala pong ginawa, wala pong sinunod ang anak maliban sa ama. Hindi niya sinunod ang kaniyang sariling kagustuhan. Basahin nga natin bago po tayo magpatuloy. Basahin natin sa book of John chapter 5 verse 30. Ganito po ang nakasulat. John chapter 5 verse 30. Bakit hindi nagkasala ang anak? Ganito po. "I can of mine own self do nothing, as I hear a judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me." So ito po yung ating modelo, ang anak, na kung saan hindi niya hinahanap ang kanyang sarili, kundi ang kagustuhan ng ama. So yan po ang tinatawag natin na faith of the Son. He become obedient even the death of the cross. Hindi pa lang natin na-project yan. So, "I can of mine own self do nothing, as I hear a judge, and my judgment is just, because I seek not mine own dwell, but the will of the Father which hath sent me." So, yan po ang ating modelo. The faith, the mind of the Son, He become obedient even the death of the cross. So, yan po ang tinatawag natin na obedience, yung pagsunod sa kanyang kautusan. Since wala nga tayong kakayahan kasi carnal tayo, yung ating pag-iisip ay puno ng tinatawag nating lustful desire, yung pagsunod sa ating sariling kagustuhan. So, mayroong proseso. Ito po yung sealing process. At ang covenant, yung marka, ano nga yung silyo? Ang sealing, mayroong dalawang kahulugan as a fencing. Ito po yung bakod or protection from misappropriation. Kung sa tubig pa, yung glass bottle, kailangan takpan para hindi matapon. And then, yung pangalawa, as a mark of privacy. Mayroon po siyang marka, yung ownership, kung kanino po ang pagmamay-ari. So, ganun po mga kapatid. At sa sealing, sa tinatawag natin the seal of redemption, at yan po ay ang marka ay ang kaniyang Sabat. "Moreover, also I give them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am Yahuwah that sanctified them." Ibig sabihin, yung acknowledgement natin ay ang pagpasok sa kanyang Sabat, na tayo po ay pumayag na magiging banal. So the process will continue. Yan po ang tinatawag na spiritual operation, na kung saan isulat sa ating Elohim ang kanyang kautusan sa puso't isipan. Yun po ang covenant niya in the book of Hebrews. Basahin natin, book of Hebrews. Let us open our Bible sa book of Hebrews chapter 13. Sa talatang 16, ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo. "This is the covenant that I will make with them after those days, saith Yahweh. I put my laws in their hearts, and in their minds will I write them." So ito po yung ating acknowledgement, at ito po yung tinatawag natin na marka, ang pagpasok sa kaniyang tinatawag natin na Sabat. Ito po yung agreement. "To be a sign between me and them, that they might know," yung salitang "no", that is acknowledgement, "that I am Yahuwah that sanctified them." So, yan po ang tinatawag nating sealing process, the mark of redemption or the mark of perfection. Okay. So, pinag-usapan natin ang white horse, yung kabayo, yung puting kabayo, yan po ay tumutukoy sa mga tao ng ating Elohim. "The house of Judah, and hath made them as his goodly horse." Yan po ang nagrepresenta. Yung tinatawag sealing process, yung sisilyuhan ay yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, yung bayan ng Elohim, representing the godly horse, the white horse, yung sa sealing process. At ang nakasakay, the riders of the white horse, "and he that sat on him had a bow and a crown
was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So sino ba yung nakasakay? That is referring the lamp which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto the living fountains of water. So siya po yung nangunguna sa tinatawag nating sealing process. At yung representasyon ng tinatawag nating bow at saka crown, yan po ay nagrepresenta sa kaniyang tinatawag na aktibo na gawain sa pagministeryo to yung hunting the souls of men. At yan po ay pinatunayan niya sa loob ng 3.5 years during sa kaniyang public ministry. During sa kaniyang public ministry dito sa lupa. Yung tinatawag nating hunting the souls of men, and the crown, that is yung tinatawag yung corona, yan po ay isinusuot sa mga taong mga overcomer. Yung ating Messiah, he is an overcomer. So ito po yung significance, mga kapatid. Basahin natin yung overcomer. Monitor, punta tayo sa ating Biblia. Holy Scriptures. Let us open the book of John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of a good cheer, I have overcome the world. So ito po yon ang napakagandang balita sa sealing process, mga kapatid, na kung saan ang ating Elohim ang nagrepresenta na siya po yung nagkontrola. Siya po yung nakasakay sa puting kabayo. He is well experienced. He is a great hunter of souls, and then he is an overcomer. Kumbaga, yung ating pagdaanan ay kanya na pong nadaanan. At siya po yung nangunguna sa atin ngayon. Ito po yung napakaganda, mga kapatid, sa sealing process. Kasi sa sealing process, ang nanguna ang ating Elohim, na kung saan napagdaanan na po niya lahat ang ating pagdaanan sa ating hinaharap. So, ganun po, sigurado na nasa tinatawag nating nasa siguradong proseso po tayo na tayo po ay makatapos at makaabot sa tinatawag natin na perfection. Be therefore perfect, even is Father in heaven, even is your Father in heaven is perfect. So yan po, mga kapatid, ang sealing process. Napakaganda. Kasi yung nagkontrola ay naka-experience. Siya po ang nanguna. He is a master hunter. At the same time, he is a conqueror. Conquer to conquer. Kasi nasubukan, na-experience na po niya ito sa kaniyang public ministry. At sigurado po tayo na tayo po ay magiging victorious. Conquering and to conquer. Na kung saan sa sealing process, kung sino po yung tatanggap sa katotohanan at pumapayag at papasok sa kanyang sabat na tayo po ay dadaan sa the righteous path, the path of perfection, sigurado po tayo makaabot sa finishing line. So, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto the living fountains of water. Matthew chapter 28 verse 20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. So yan po ang white horse na nagrepresenta sa opening, pagsimula ng sealing process, at yan po ay ang commencement, ay ang pagsimula ng final loud cry. Ito po yung three angels messages with power in connection sa religious, great power in connection with the book of Revelation chapter 18, na kung saan yung three angels message ay mayroon na pong tinatawag na great power. Kailan po yan mangyayari? Pag yung propesiya ay magaganap na. And yung propesiya na binigay at isinulat sa kapanahonan ni John ay mangyayari na. Yan po ang fulfillment sa Revelation chapter 18, at yan po ang ating pinag-usapan kahapon. Ano po yung pinagkaiba sa tinatawag nating giving the message without power and giving the message with great power. Yan po ang
katotohanan na yung propesya na nangyari na at kaakibat yung tinatawag natin na signs and wonder sa mga saints of Elohim. So yan po ay mangyari sa tinatawag natin pagdating po sa final event. Ano po yung final event, mga kapatid? Yung first at saka second angel's message. Kasi yan po ang tinatawag natin na component sa three angels messages. Yung first at saka second. Yung third is the summary of the first and the second angel's message. Pag andyan na po, yung first, ang first is preliminary, nag-umpisa na. And then, yung second ay hindi pa. Babylon is fallen. Kailan po yan mangyari? Mangyayari po yan pag yung buong sanlibutan ay makainom po sa wine of Babylon. Ayan po, pag tinatawag, andun na po yung final decree, yung batas ng estado na kung saan yan po ay nagrepresenta sa the mark of the beast. Marka po sa estado, kautusan sa estado, mark of the beast, in contrary to the mark of Elohim, which representing the law of Yahuwah. So yan po, mga kapatid, ang commencement ng first seal, na kung saan mayroong nakikita the white horse and the rider that sit it down. That's the rider, yung nakasakay, na ito po yung gumagabay, yung nagririnda sa takbo ng kabayo. Siyempre yung nakasakay ang nagkontrola. So yan po ay nagrepresenta sa ating Messiah. So, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. So bakit mayroon nga crown? Kasi tapos na po, napagdaanan na po niya ang lahat na ating pagdadaanan sa ating hinarap. Kaya nga maganda yung ating paglalakbay, kasi yung tour guide natin ay ito po ay ang tinatawag nating the master guide. Kasi pag yung yung tour guide natin, kung saan yung nagiging leader natin ay walang kaalam-alam sa tinatawag natin na tatahakin, ay tayo po ay maliligaw. So ito po yung napakaganda na mensahe sa tinatawag natin na sealing. So papunta na po tayo sa ito po yung commencement ng first seal. Ito po yung trying hour na darating. At yan po ang issue sa Revelation chapter 14 verse 9, the final warning, if any man worship the beast and his image and receive his mark. Ito po yung kaganapan na hindi pa nangyayari. So ito po yung ating hinihintay, at pag ito po ay mangyari, ito po yung tinatawag commencement of the first seal, yung pag-umpisa ng tinatawag nating sealing process with great power. Okay. Revelation chapter 6 verse 3, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. Revelation chapter 6 verse 4, and there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take the peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So ano ba yung nakita ni John? Nakasunod sa puting kabayo na may sakay. Ano po yung sakay? And there went another horse that was red, kulay pula, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So yan po ang second seal. Ito po yung kaganapan. Kumbaga, yung nakikita ni John, ito po yung mga kaganapan sa sealing process. Yung first seal, at andito na naman tayo sa pangalawang sealyo. Happy viewing. Kasama natin ngayon si Brother John Alamag. Mel John Alamag pala. Okay. So dito na po tayo. So ano pong ibig sabihin ng red horse, pulang kabayo, from white? Yung mga kabayo na nagrepresenta sa mga tao, yung bayan ng ating Elohim, yung people of Elohim. At ngayon, ang significance ng tinatawag nating red horse or yung pulang kabayo, na kung saan from the sealing, the opening or the commencement of the sealing,
the sealing message. Ito po ay with great power, na kung saan ito po ay magiging universal. Sa Revelation chapter 18, ito po ay lalaganap sa buong sanlibutan. Pagdating po sa pangalawang silyo, yung pulang kabayo, ito po yung kaganapan na kung saan yung sealing message at yung mga people of Elohim ay magkaroon po ng confrontation. Ano po yung ibig sabihin natin dito? Ito po yung mababasa natin sa book of Matthew. And there went another horse that was red, and power was given. So, sino ba yung nakasakay? Sino ba tong nakasakay dito that sat thereon to take peace from the earth? So, yung kung puting kabayo ang nakasay, ang ating Elohim, ang ating Messiah, sino naman yung nakasakay sa red horse? Yung mga tauhan, yung people of Elohim from white horse, na kung saan yung selling message with great power ay darating sa punto na mayroong tinatawag natin na confrontation. Ito po yung kaganapan na mabasa natin sa book of Matthew. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. So ito po yung mabasa natin sa Matthew chapter 13 verse 34. Basahin natin yung buong chapter 13 sa Matthew. Ganito po ang nakasulat. Okay. Chapter 13 sa book of Matthew. Matthew chapter 13. Hindi pala natin na-click. Okay. Yan. Think not that I am come to send peace on earth. Sino po to? Ito po ang ating Mesiya. So siya po yung nakasakay sa pulang kabayo. Think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughters against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes, the of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. So mula sa umpisa ng sealing message, ang mensahe na ito ay magdala po ng tinatawag natin division. Ano pong klaseng division, mga kapatid? Yung sealing message, ito po ay magsipara. Think that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. This sealing message will cause division. The closest tie, which is the family, magkaroon po ngayon ng tinatawag nating division. Ito po yung nature ng mensahe na ito, yung sealing message. Yung final separation between the righteous and the wicked. Magkaroon ngayon ng tinatawag natin na confrontation. He that loveth father more than me is not worthy of me. So dito po masusubukan kung saan po talaga tayo mamimili. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. So ano pong mangyayari? Bakit magkaroon po ng patayan? So ganito po, mga kapatid. Behold, I sent you forth as sheep
in the midst of wolves, Matthew chapter 10 verse 16, be therefore wise as a serpent and harmless as a dove. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, for the testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take not thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And brother shall deliver up the brothers to death, and the father child, and the children shall rise against parents and cause them to be put to death. Ganun po yung tinatawag nating sealing message, na kung saan ito po ay papunta sa tinatawag natin na hatred within the family members. Kagaya sa panahon ng dalawang magkapatid, ang kasaysayan ni Cain at saka ni Abel, na kung saan si Abel ay sumunod sa yung kagustuhan ng ating Elohim, hanggang sa nagkaroon po ng tinatawag natin na murder, killing. So ito po yung sinasabi dito sa red, yung pulang kabayo, na kung saan, and there went another horse that was red, na kung saan yung bayan ng ating Elohim, yung servant of Elohim, the people of Elohim will experience confrontation, and power was given to him that sat, yung nakasakay po ng ating Messiah. He is the word of Elohim, yung kanyang salita, yung kanyang katotohanan, thereon will take peace from the earth, sapagkat ito po ay magdala ng tinatawag natin na division within the closest tie in the sa pamilya. Anak batok sa ama, ama batok sa anak. Yung daughters-in-law against the fathers-in-law. So ganun po yung tinatawag natin the sealing message. It will cause the final separation between the wheat and the tares. Yung tares, yung trigo at saka yung trigo at saka yung bunglayon. So ito po yung sealing message, na kung saan sa pangalawang seal na nakita ni John, ito po yung nagaganap. Nakita niya yung pulang kabayo at yung nakasakay. The truth will separate from the wicked. At ito po ay magresulta sa tinatawag natin na martyrdom. Kagaya sa panahon ni Cain at saka ni Abel. So yan po ay tinatawag natin na shadow. The type at yung antitype ay dito po sa ating kapanahonan, which is the final of the controversy. So ito po yung sa ating hinaharap. So Matthew chapter 10 verse 34, ito po ay magbigay sa atin ng mga pag-alala sa mga kaganapan sa Biblia. Ito pong mga pangyayari na ito. Ito po ay balikan natin ang kasaysayan po sa isa sa mga untold story. Ang kaganapan sa panahon ni Abraham, ito po ay ang buhay ni Abraham prior sa kaniyang pagpunta sa land of Canaan. Yung before kasi yung sa Genesis na ating nabasa ay yung tinawag na po siya papunta sa Abraham. Itong kaganapan na to na sulat sa Book of Jasher, ito po ay ang pangyayari sa kaniyang yung sa place of Or, yung kanyang doon po siya nakatira sa kaniyang mga magulang na si Tera. So ating balikan at ating basahin. And Abraham answered his father and said to him, and how can you then serve these idols? So ating maunawaan sa Book of Genesis na yung Or is an idolatrous place. Kaya nga pinalabas si Abraham doon. So ano ba yung papa pala niya is an idolatrous worshipper. And Abraham answered his father and said to him, and how can you then serve these idols whom there is no power to do anything?
Can those idols in which you trust deliver you? Can they hear your prayers when you call upon them? Can they deliver you from the hands of your enemies? Or will they fight your battles for you against your enemies, that you should serve wood and stone, which can neither speak nor hear? And now surely it is not good for you, nor for the sons of men that are connected with you to do these things. Ito po yung kaganapan na kung saan nireprove po ni Abraham ang kaniyang ama na si Terah, na kung saan ay sumasamba sa tinatawag natin na mga Diyos-Diyusan. Yung issue dito po is yung idolatrous worship. Ito po ay tinatawag natin shadow sa tinatawag natin na kaganapan sa ating hinarap. The false Sabbath and the true Sabbath. So ito po yung magiging issue. At dito ay kinumprunta. Mayroon tinatawag nating reproof na binigay si Abraham sa kanyang ama na si Terah. And you so silly, so foolish, or so short of understanding, that you will serve wood and stone, and do after this manner, and forget Yahuwah Elohim, who made heaven and earth, and who created you in the earth, and thereby bring a great evil upon your souls in this matter by serving stone and wood. Did not our fathers in the days of old sin in this matter, and Yahuwah Elohim of the universe brought the waters of the flood upon them and destroyed the whole earth? And how can you continue to do this and serve Elohim of wood and stone, who cannot hear or speak or deliver you from oppression, thereby bringing down the anger of Elohim of the universe upon you? Now, therefore, my father, refrain from this, and bring not evil upon your soul and the soul of your household. Ito po yung warning na binigay ni Abraham sa kaniyang ama. Ito din po yung language, the final warning na nakapaloob sa three angels' messages in the book of Revelation chapter 14, verse 9. If any man, this is a threatening warning. Basahin nga natin ulit ang Book of Revelation chapter 14 sa talatang 9. Ganito po ang nakasulat. And the third angel followed him, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of Elohim. Ito po yun mga kapatid, ang nangyari. Kagaya din sa panahon ni Abraham, nagkaroon po ng tinatawag nating reproof. Kaniyang binigyan po ng warning ang kaniyang ama. Now therefore, my father, refrain from this, and bring not evil upon your soul and the soul of your household. And Abraham hastened. So nagmadali po si Abraham and sprang from before his father, and took the hatchet from his father's largest idol. At siya po ay tumayo at kinuha po yung hatchet, yung axe, with which Abraham broke it and ran away. Kaniya pong giniba yung pinakamalaki na idol ng kaniyang ama. And Terah, seeing all that Abram had done, hastened to go from his house, and he went to the king, and he came before Nimrod. So during that time, ang naghari pa ay si King Nimrod. So nang nakita ni Terah, yung ama ni Abraham, na winasak ni Abraham yung kaniyang the largest idol, sinumbong ni Terah ngayon si Abraham sa kanilang hari na si Nimrod, and stood before him, and he bowed down to the king, and the king said, What do you want? Patuloy natin. And he said, I beseech you, my Adonai, to hear me. Now 50 years back a child was born to me, and thou hast he done to my Elohim, and thus has he spoken. And now, therefore, my Adonai and King, send for him, that he may come before you, and judge him according to the law. Mga kapatid, judge them according to the law. Ito po din ay mangyayari. Ito po ay typology sa ating hinarap, na mayroong tinatawag nating civil penalties.
Ano ba yung civil penalties nating pinag-uusapan dito? Ito po yung mababasa natin sa Book of Revelation, chapter 13. Ano po yung mga civil penalties dito? Kaparusahan ayon po sa batas ng Estado. Ito po yung mga kapatid. King Nimrod representing the law of the land, yung tinatawag nating the beast power. Ito po yung tinatawag natin na civil penalties. Ito po mababasa natin. Mag-umpisa po tayo sa talatang 16. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand or in their foreheads. And that no man, ito po yung civil penalties, kaparusahan pag tayo po ay tinatawag natin na hindi tatanggap, and that no man might buy or sell save he that had the mark of the name of the beast or the number of his name. And hindi lang po yan, mga kapatid. Ano pa yung tinatawag natin na kaparusahan? Sa talatang 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So yung kaganapan yung nangyayari sa kasaysayan sa buhay ni Abraham bago po siya tinawag papunta sa Kanaan. Ito po, mga kapatid, yung siya po ay nanindigan sa katotohanan at kaniyang binigyan po ng reproof ang kaniyang ama na si Tira. Anong nangyari? Siya po ay sinumbong ng kaniyang ama sa hari na si King Nimrod. So patuloy natin. And when the king heard the words of Abraham, he ordered him to be put into prison. And Abraham was 10 days in prison. And at the end of those days, the king ordered that all the kings, princes, and governors of different provinces and the cities should come before him. And they sat before him, and Abraham was still in the house of confinement. So nakapreso po si Abraham dahil po sa kanyang panindigan, yung kaniyang pagbigay po ng reproof sa kaniyang ama, at ang pagwasak niya sa tinatawag natin na Diyos-Diyusan, yung sinasamba ng kanyang ama. So ano po nangyari? And when the king heard of the words of Abraham, he ordered to be put into prison. So mahaba po ito, mga kapatid. Kung nais po nyo basahin yung kabuuan, andyan po yan sa Book of Jasher sa chapter 12. Siyempre, nagkaroon pa ng investigation, kinumpronta si Abraham ni King Nimrod. So ito na po yung sa talatang sa chapter 12. So ito pa yung nag-umpisa sa chapter 11. And when the king heard the words of Abraham, he ordered him to be put into prison. And Abraham was 10 days in prison. And at the end of those days, the king ordered that all the kings of princes and governors, mayroon tayong nakaligtaan. Okay. Dito pala sa talatang 12, sa chapter 12 verse 6. If it pleases the king to do this, ito po yung counsels, let him order his servant to kindle the fire both night and day in your bricks furnace, and then we will cast this man into it. And the king did so. And he commanded his servants that they should prepare a fire for 3 days and 3 nights in the king's furnace, that is in Kadishim, Kasdiim rather. And the king ordered them to take Abram from prison and bring him out to be burned. So yan po ang nangyari kay Abraham. Siya po ay tinapon. Hindi lang pala si Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego ang natapon sa tinatawag furnace of fire. Yan po ay nauna pala si Abraham, na kung saan si Abraham po ay nanindigan sa katotohanan, kagaya ng tatlong Hebrews, Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila din po ay tinapon. Kumbaga, sila po ay nasa bingit ng kamatayan, the death penalty. Yan po ay tipo. Yan po ay tinatawag shadowing tinatawag natin the death penalty na nakasulat po sa Book of Revelation chapter 13.
So ito po yung kaganapan sa red horse, yung pulang kabayo mga kapatid, na kung saan yung sealing process from the commencement, na kung saan po yung katotohanan ay hindi matatago, with having great power, accompanied with signs and wonders. Ito po ay magdala ng tinatawag nating confrontation within the families. It will cause separation. The son and the father, the daughter and the mother, the magkapatid, mother-in-law and daughters-in-law. So yan po mga kapatid ang sealing message. It will cause separation. Kaya nga sabi sa Mateo, ano po yung binasa natin kanina sa Mateo? Saglitan natin. Think not. Mateo chapter 13 sa talatang 34. Ganito po ating balikan. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his fathers, and the daughters against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes, the of his own household. Kagaya po ng nangyari ni Abraham. Ang kanyang ama mismo ang nagsumbong. At siya po ay hinatulan ng kamatayan sa pamagitan po ng pagtapon sa furnace of fire. Pero ano nangyari mga kapatid? Maganda. Dahil si Abraham ay tumayo po sa tinatawag na nindigan sa katotohanan, kagaya ng three young Hebrews. Ano nangyari? And Yahuwah loved Abraham, and he had compassion over him. And Yahuwah came down and delivered Abraham from the fire, and he was not born. So yan po mga kapatid. So mamili lang po tayo. Yung marka na magdala sa atin ng deliverance o yung marka na magdala sa atin ng kapahamakan. The mark of destruction or the mark of deliverance. So ito po yung sealing process na kung saan mayroon po tayong decision, na kung saan mayroon po tayong gagawin na pagpipili. Choose you this day whom you will serve. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve Yahuwah. Joshua chapter 24 verse 15. So ano pong issue nito mga kapatid? Ang issue po dito ay patungkol po sa Sabbath, which is the sign, which is the mark of Elohim. And the counterfeit is the mark of the beast. Ito po yung restoration. And if they that shall be of thee shall be built the oldest places, thou shalt raise up the foundation of many generation, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Sa talatang 3, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of Jehovah, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So ito po ay patungkol sa Sabbath restoration. Kung sa kapanahonan ni Abraham ay patungkol po sa second commandment, ang final conflict ay patungkol po sa tinatawag natin na Sabbath restoration. So ito po yung dalawa, the mark of Elohim, the Sabbath proclaimed in season, and the Sabbath proclaimed in 7 continuous weekly cycle, the Sunday like the Jewish Sabbath. Ano po isang Sunday? Sunday like the Jewish Sabbath. Na kung saan yung Sunday ay yun na po ang nasa ikapito. So kung paano po yung mangyayari at iyang ibahagi ulit sa pagdating po sa fourth seal. So sa fourth seal, so napandito pa tayo sa pangalawa. So ito po yung pangalawa, yung ating pagpilian. The Sabbath proclaimed in season, which is the appointed time of Yahweh, and the Sabbath proclaimed by the beast, na nakabase po sa 7 continuous weekly cycle, Sunday like the Jewish Sabbath. Mark and sign. So the mark of Elohim, Ezekiel chapter 20 verse 2. Moreover, also I give thee my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am Yahuwah that sanctified them. The mark of the beast, Sunday like the Jewish Sabbath.
is meant to be a day which heals our relationship with Elohim, with ourselves, with others, and with the world. The law of the weekly rest forbid works on the seventh day. Yung Sunday like the Jewish Sabbath, yan po ay ang the seventh day of the week. Kung paano po yan mangyayari, so abangan nyo lang, atin po yung ibahagi ulit sa ating talakayan pagdating po sa the seal, the fourth seal. So yan po ay mababasa natin sa encyclical letter Laudato Si of the Holy Father Francis on Care of Our Common Home sa page 237. Yung Sunday like the Jewish Sabbath. So yan po ang ating pagpipilian. Kasi yung Sabbath ng Elohim, yan po ay naayon sa appointed time or season. Yung salitang feast, that is the same word, season. Yan po, 6 days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest. The seventh day of rest or the Sabbath, yun po ay proklama sa season or appointed time. So yan po ang Sabbath ng ating Elohim. He appointed the month for a season, the sun knoweth his going down. So ito po yung mga kapatid, yung kalendaryo ng ating Elohim. Yung pagbibilang ay mag-umpisa po sa tinatawag natin na new moon. Yung kanyang kapanahon na yung week, ang hindi na unawaan ng lahat na yung week ay kaparte lang po ng panahon. Mayroong week, may days, week, month, at saka year. Kung paano po yung pagbibilang nun, yun po ang hindi natin alam. Yun po ba ay 7 continuous? Yung Genesis chapter 1 verse 14 ba? So ito po yun mga kapatid ang hindi natin na naunawaan. Yung Genesis 1:14, ito ba ay ang pagbibilang ba nito ay 7 continuous weekly cycle? Ito po. Basahin natin. And Elohim said, let there be lights in the firmaments of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons, for days and years. Ang pagbilang ba dito mga kapatid is 7 continuous weekly cycle? Yan po ang malaking katanungan. And sad to say, sa book of Genesis, wala po dyan nakaturo, hindi po dyan itinuro na ito po ay bibilangin sa pamagitan ng 7 continuous weekly cycle, Sunday to Saturday. Wala pong itinuro ng ganon. Bagkos, ito po ay maunawaan natin sa book of Leviticus, yung pagbibilang ng panahon. So, yung 7th day, puntahan nga natin sa Leviticus chapter 23. Yan. Yung salitang feast, kunin natin. Itong salitang feast dito. Yan, itong feast. Yan. Hindi po ito fiesta na bangkite. You can search. Yan po ay inyong mababasa sa Strong Concordance na ang yan po ay yung feast dyan ay yan po ay Muada. 4,150 na ibig sabihin is appointment, that is a fixed time or season. Na ibig sabihin na yung 7th day Sabbath sa ating Elohim, yan po ay iproklama sa season. Ito, yung 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. A holy convocation shall you do no work. It is the Sabbath of Yahweh in your dwellings. Ye shall proclaim to be a holy convocation. These are my feast or season. So yan po mga kapatid, ang ating pagpipilian. Yung Sabbath ng ating Elohim o yung 7th day Sabbath na nakabase po sa 7 continuous weekly cycle. So yan po ang ating pagpipilian. No? So ito po yung ating tinatawag na pag-aralan para po tayo ay mahanda sa ating pagpipili. So search the scriptures for out of this are the issue of life. So paano po yung pagbilang? Si Moses tinuruan na siyang sumulat sa Genesis, tinuruan kung paano po magbilang. Sa Genesis, sa Exodus chapter 12 verse 2, ang salitang month is the same word as new moon. Na yung buwan ay mag-umpisa sa new moon at yung taon mag-umpisa po sa new moon. At yan po ang isa sa ating mababasa sa footnote sa Great Controversy 88, page 681. Instantly, the year did not commence in midwinter, kagaya ng January, as now bath at the first new moon after the
vernal equinox. Paano ba magbilang? Yung panahon ay mayroong working days, 6 working days, Sabbath at saka new moon. Paano magbilang? So, mayroon po tayong mahanap sa Biblia, Isaiah 66 verse 23, from. Saan magumpisa? From one new moon to another, and from one Sabbath to another. So, ganun po ang mababasa natin sa Biblia. Hindi po sinulat dyan from Sunday to Saturday. 7 continuous weekly cycle. Mayroon ba tayong mababasa sa Genesis papunta sa Revelation na 7 continuous weekly cycle? Ang ating mababasa from, mag-umpisa tayo sa new moon to another, and from one Sabbath to another. So yan po ang panahon ng ating Elohim. Hindi po siya 7 continuous weekly cycle. Panahon ang ating pinag-usapan, at ang week ay kabahagi ng panahon. At paano ba yan tama bilangin? Yan po ay tinuro sa atin. From one new moon to another, from one Sabbath to another. Hindi kagaya ng Gregorian calendar na itinuro ng papado na siya namang tinatawag natin, itinuturo na little horn sa propesya ni Prophet Daniel sa Daniel 7 chapter 7 verse 25, the little horn, na siyang nagturo sa atin ng 7 continuous weekly cycles pamagitan po ng Gregorian calendar. So yan po mga kabatid, at ating nais linawin na yung Saturday, which is the 7th day, base po sa 7 continuous weekly cycle, ay hindi po yan katulad sa 7th day Sabbath na nasa sa Biblia, kasi magkaiba po yung panahon. Ang panahon ng ating Elohim ay 6 working days Sabbath at saka new moon. Samantala, yung sa Gregorian na panahon ay 6 working days Sabbath, na yung cycle is Sunday to Saturday, 7 continuous weekly cycle. Samantalang sa Biblia, mag-umpisa po tayo from one new moon to another, and from one Sabbath to another. So choose you this day. Mamili lang po tayo. The biblical Sabbath is the 7th day of the week based on the appointed time or season. So to the law and to the testimony, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So once again, as for the old paths, maraming salamat sa ating mga kapatiran. Kasama natin ngayon Sister Risa, Sister Flor, and Brother Miljon. At sa lahat nating mga kapatiran, para po sa inyong comment at saka mga katanungan o nais po nyo na lubos manawaan ang Bible calendar, just comment and notify us. Maraming salamat sa ating studying family, naging kaparte, kabahagi po ng ating media ministry. Bye-bye and shalom.